Noong nakaraang buwan naman, mga kapatid, ang aking message ay tungkol sa born again. No? Tinalakay ko, pinag-usapan natin, ano nga ba yung born again? No? Dinefine natin na ang born again is not a religion. It's a spiritual miracle, no? Na ipinagkakaloob na ang Diyos ang siyang gumagawa at kumikilos sa isang tao para ma-born again siya at maging mananampalataya. At pinag-usapan natin yung scenario na si Nicodemus. Kagabi, pinag-usapan din namin sa Bible study. Nagkaroon kami ng recap. Yung encounter ni Nicodemus at ni Jesus Christ. Si Nicodemus na isang napakataas na character or na part siya ng ruling council during that time, ay hindi niya naunawaan yung pinaliwanag ng ating Panginoong Jesus tungkol sa kapanganakang muli, pagiging born again. At in-establish din natin na ang pagiging born again ay hindi natin yun hawak. Sino ditong nagdesisyon nung ipinanganak siya na kung kailan siya ipanganganak? Kung kailan siya ipagbubuntis? Meron ba ditong ganon? Na ikaw nag-decide ka, consciously nag-decide ka, magbuntis nga yung nanay ko sa akin. Pwede ba yun? Possible ba yun, mga kapatid? Yung una mong kapanganakan, your first birth, yung una mong kapanganakan, yung bilyong-bilyong mga binhi, tas ikaw yung napili. May decision ka ba nun na ikaw yung i-conceive ng nanay mo? Wala, no? Sabihin natin nabuntis na, no? May decision mo ba yon na ikaw ay mag-grow dun sa sinapupunan ng iyong ina? At decision mo ba kung kailan ka ipanganganak? Well, minsan nga yung doktor, pinipredict niya kung kailan, pero hindi yun yung nagiging date, no? Minsan maaga, minsan late. Meron daw yun epekto kaya daw makulit yung bata. In-establish natin, mga kapatid, that being born again, kung yung sarili mong kapanganakan ay wala kang kinalaman sa pagdedesisyon kung kailan kayo panganganak, kung i-conceive ka ba, no? How much more yung pangalawa mong kapanganakan? Being born again, bilang isang pinili ng Diyos. So paano natin malalaman kung ang isang tao ay na-born again na? Now that we understand that being born again is not a religion, now that we understand that being born again is not a denomination, now that we understand that being born again is not a simple term or not a simple title to a group of people that's worshiping Jesus Christ, how do we know that someone is born again? Paano natin malalaman ng isang tao ay na-born again na? No? Yun ba ay dahil magaling na siyang kumanta ng mga worship songs? No? Yun ba ay dahil madalas na siyang umattend ng Bible study, no? Every Saturday, tas minsan every Friday, ganun din, no? Yun ba ay dahil marami ka ng nakakabisadong verses sa Bible, no? Minsan yung pagiging yung memory natin, pwede nating ikabisaduhin yung mga sita sa Bible, pero iba kasi yung kabisado mo dun sa naiintindihan mo. So how does someone become born again? Or how do we know that someone has been born again? Sa ating pong society, mga kapatid, sa lahat ng religion dito sa mundo, meron tayong 3 main religions, no? Pero madami pa, iba-ibang religion. Bawat bansa, minsan sa isang bansa, merong multiple religions. At kung titignan niyo yung Wikipedia, no, meron dong list ng religions per country. At nire-rate nila, ito yung top na religion dito sa country na to. Meron siyang Christianity, may Islam, may Buddhism, may iba't iba pang mga religion. May Jew, etc. Most of the religions in our history, most of the religions in our society can be boiled down into one single word. Do. No? Do. Ano ibig sabihin ng do? Meron kang kailangang gawin. No? You have to do this. You have to pray a certain prayer. Or you have to help the poor. No? You have to do better in life. Yung iba nga, minsan kailangan mo pang ialaw yung buhay mo. No? Yun yung frontage. Na siguro pag ginawa mo itong lahat ng bagay na ito, baka sakaling pagbigyan ka ng Diyos na makarating sa langit o maligtas. You need to do a certain ritual. You need to pray a number of prayers.
You need to wear a certain clothing. May mga ganong religion, no? Na meron ka lang dapat isuot na damit kapag ka magsisimba. Naalala ko yung kinukwento ni Mama, may ganong sa Pilipinas, no? May ganong grupo. Na pag sumimba ka, kailangan yung length ng buhok mo at yung damit mo, yung puting mahaba. At yun daw ang makapagliligtas. Alam niyo mga kapatid, kung ang effort natin ang siyang basihan ng pagiging born again, kung yung kakayanan lang natin yung magiging basihan ng pagiging born again, baka lawit na yung mga dila natin ay hindi pa tayo naliligtas. Baka ginawa na natin lahat ng pwedeng gawin sa buhay na ito, sa ating kakayanan, sa ating capacity as a person. Tinulungan mo na lahat ng tao na pwede mong tulungan, dinasal mo na lahat ng dasal na pwede mong dasalin, kinanta mo na lahat ng mga kanta na pwede mong kantahin, pero hindi po yun, mga kapatid, ang basihan kung paano tayo naging born again. Because salvation is not up to us. We have no capacity to save ourselves. There's nothing we can add. There's nothing we can do to gain salvation. It is not in our own work that we can be saved. Assurance of salvation is not something that we work for. Pwede natin gawin lahat ng magagandang bagay, and it still will not be enough. Because salvation is 100% God's work. We did nothing to deserve it. We cannot do anything to keep it. And we have no capacity to secure it. Wala tayong ginawa para ma-deserve ang kaligtasan. Wala tayong kayang gawin para ma-keep yun. At wala tayong kayang gawin para i-secure ang ating kaligtasan. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3 sa English, sabi dito, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Kaya nung si Kristo, mga kapatid, no? Nung si Kristo ay nakapako sa krus, ano yung sinabi niya? Bago siya mamatay, mga kapatid, ano yung sinabi ni Jesus Christ, no? Bago niya ialay yung kanyang buhay dun sa krus. Ang sabi niya, it is finished. It is done. It is completed. Naganap na. Tapos na. Ano yung natapos na? Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 14. Hebrews chapter 10 verse 14. "For by one offering He has perfected forever those who are being sanctified." Perfected forever. Those who are being sanctified. Sino yun? Yung mga na-born again. Yung mga kumilala sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Pablo dun sa Romans chapter 8 verse 1, sabi niya dito, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who don't walk according to the flesh, but according to the Spirit." Ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kahapon, yun ang topic namin eh. So John, sinabi din yan sa John chapter 3. No? Nang pagparito ng ating Panginoon, hindi siya dumating para mag-condemn, kundi magligtas. Pero yung wala kay Kristo ay condemned. At pinag-usapan namin, ano yung ibig sabihin ng condemnation na yon? Ano yung hatol na ihahatol dun sa mga hindi nanampalataya kay Kristo? At kahapon medyo naging graphic kami dun sa aming mga pag-uusap. May mga iba't ibang school of thoughts, may mga iba-ibang katuruan sa ating pananampalataya kung ano yung ibig sabihin nung condemnation, nung hatol. Kapag hindi ka na born again,
Isa doon yung sinabi ni Pastor Pen, yung eternal separation from God. Nasabi ni Pastor Pen, mas masahol pa yun sa impyerno. Yung hinagpis at kalungkutan na sa split moment ng iyong kamatayan, meron judgment na darating at merong napakalaking regret dahil hindi mo tinanggap, hindi ka nanampalataya sa ating Panginoon. Naging graphic pa kami doon kasi merong dagat-dagatang apoy. No? Tapos sa kabilang banda, yung mga mananampalataya, meron ding iba't ibang katuruan kung pwedeng nandun na sila sa piling ng Diyos. Pwedeng nasa bosom ni Abraham. Natutunan ko yung kay Pastor Jodit kahapon. At pwedeng natutulog lang din, no? Yung kanyang kaluluwa ay kasama ng kanyang katawan hanggang sa dumating muli ang ating Panginoon. Mabigyan tayo ng glorified body. Being born again is 100% the work of God. Wala tayong idinagdag, wala tayong pwedeng gawin para makamtan ang bagay na iyon. Iyon ay sa kapasyahan, sa kagagawan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, no, kahapon binanggit ko rin ito, na maraming mga nag-evangelize, maraming mga nagtuturo sa pulpito at sa mga bansa na walang pagkakilala kay Kristo. Ito yung kanilang isa sa mga main motivation. Na ituro yung gospel. Pero ganoon pa man mga kapatid, no? Kahit anong sigaw, kahit anong turo, kahit anong sabihin natin, may mga churches pa nagbi-build ng napakagandang mga production sa kanilang mga churches para abutin yung mamamayan, para abutin yung mga tao sa kanilang kapiligiran. Pero kahit anong ganda ng pagkakapaliwanag, kahit anong ganda at linaw ng pagkakasermon ng bagay na ito, kung hindi kikilos ang banal na Espiritu sa buhay ng isang tao, ay hindi mangyayari ang pagiging born again. Kaya may ganun. Narinig yung salita ng Diyos, narinig yung kautusan ng Panginoon, unfortunately, ay hindi kumilos sa buhay nila yung kapangyarihan ng salita. Naitanim sa hindi matabang bahagi ng kanilang puso. Hindi man lang tumubo. Meron naman tumubo nga at hindi naman nagbunga, namatay lang din. Pero sinasabi dito mga kapatid, ang mga taong na born again, ang mga kumilala kay Kristo, hindi lang to ginawa ng Panginoon, kundi siya din ang magsusustain sa mga mananampalataya. Sabi sa John chapter 10, verse 27 to 28, "My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give eternal life to them. They will never perish, and no one will snatch them out of my hand." Kapag pala ibinigay sa iyo ng Panginoon yung regalo ng kaligtasan, siya na rin yung magsusustain nun. Inihalin tulad ng ating Panginoong Hesukristo yung bagay na ito sa isang shepherd, sa isang pastol na nangangalaga ng kanyang mga tupa. Na yung mga tupa alam ang boses ng kanilang master at sumusunod sa kanilang mga master. Sino ditong nagkaroon ng experience sa farm? Ha? Minsan nga yung nagshe-shepherd, aso lang no? Nakita na ba kayo nun? Aso lang, no? Pero alam ng sheep kung saan siya susunod. Alam ng sheep kung saan siya hindi susunod. Minsan nga, tunog lang ng kotse, tatakbo na yung sheep. Di lalapit. Sobrang takot. Dahil yung sheep, ang nakikilala niya lang yung boses ng kanyang master. At ang sheep susunod lang doon. No? Kaya nga ang tao hinilin tulad sa tupa kasi ang tupa sumusunod ka lang. At ang tupa madalas maligaw. Ba't may ganong kanta, no? Tupang ligaw. Alala niyo ba yun? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, hinalin tulad niya sa isang shepherd at sa isang tupa
yung kaligtasan. Nasabi ni Kristo dito, binigyan ko sila ng eternal life, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at ang mga tupa na ito, nakikilala nila yung aking boses. At ang mga tupa na ito ay sumusunod sila sa akin. Tayo mga mananampalataya. And they shall never perish, and no one will snatch them out of my hand. Sabi nga, di ba, ang ating Panginoong Hesukristo, pag may isang tupa dun sa 100 na tupa na kanyang pinangangalagaan na nawala, na naligaw, hahanapin niya yun. At ibabalik niya dun sa kanyang kawan. Ganun ang ating pananampalataya, mga kapatid. Yung ating perseverance is not even of our own might. Of our own strength. Kalaban natin, mga kapatid, yung ating pananampalataya na ating pinaglalaban araw-araw ay sa sarili ng nating kakayahan. Na minsan madadapa tayo, minsan magkakasala tayo, minsan magkakaroon tayo ng mga problema na kukwestiyonin natin yung ating pananampalataya, magkakaroon tayo ng doubt at pangamba at pag-iisip na meron nga ba talagang Diyos. Pero sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo, hanapin kita at ibabalik kita sa aking kawan dahil pinili kita at bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Even yung ating perseverance, mga kapatid, ay galing pa rin sa ating Panginoon. Kaya kumikilos yung banal na spirito sa ating mga buhay. Minsan tayo nagkakaroon ng pagsubok, pero pinapakita ng ating Diyos na kaya natin siyang pagtagumpayan. It is finished. The work of Jesus Christ is perfect and complete. At tayo bilang mga mananampalataya, mga kapatid, kahapon medyo may ganong theme, no? May ganong pag-iisip. At sinare din ito ni Brother Georgette, ni Pastor Georgette kahapon, yung ating assurance ng ating salvation. Pwede na natin siyang ma-assure ngayon. Habang tayo nandito sa New Zealand, habang ine-enjoy natin yung ating mga buhay dito, meron tayong pwedeng assurance. Alam niyo, mga kapatid, yung salvation, yung kaligtasan, hindi naman dapat ito nagkukos sa atin ng pangamba. Hindi dapat tayo nag-iisip, ligtas ba ako? Hindi ako ligtas. Ang intensyon ng ating Panginoong Hesukristo dito ay magkaroon tayo ng assurance, no? Ma-establish at magkaroon tayo ng matibay na paninindigan na ang ating buhay ay na kay Kristo. Minsan, usapin yan sa church, no? Kung nawawala ba ang kaligtasan. Saan napunta yung kaligtasan? Kung nawala siya, saan siya napunta? Kung isang mananampalataya ay nawala yung kanyang kaligtasan, ibig sabihin ba nun, nagkamali ang Diyos sa pagpili sa kanya? Sabi mismo ng ating Panginoong Jesus, I will sustain them. They shall never perish. Dahil yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, ay perfect. Enough. 100%. Kaya tayo, mga kapatid, no? Minsan pag dumadaan tayo din sa ganong panahon, ang simbolo ng ating pananampalataya ay ang krus. Dahil ito yung simbolo ng ginawa ni Kristo. Dito niya tinapos, no? Dito niya pinerfect yung ating pananampalataya. Wala tayong kakayahan tapusin yung ating pananampalataya. Wala tayong kakayahang i-perfect yung ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang may kakayanan na gawin ang bagay na iyon. So ang tanong ko kanina, mga kapatid, how do we know that someone has been born again? How do we know that someone has been born again? Paano natin malalaman, mga kapatid? Unang-una,
isa sa mga bagay na tinitignan natin mga Kristiyano, yung pagiging born again ng iba. No? Titingnan natin yung kapatid natin, parang hindi pa yata na born again si kapatid kasi umiinom pa eh. No? Parang dapat ang tignan natin, tanungin natin, how does someone become born again? How do I know that I am born again? Pwede bang ganon? Na kaysa tignan mo, bigyan mo ng track yung kapatid mo, tinatantusan mo yung mga pagkakamali ng kapatid mo, tignan mo nila yung sarili mo, no? Let's ask the question, mga kapatid. Today, let's ask the question, no? Unawa natin na being born again is the work of God, 100% work of God, perfected by God, work of the Holy Spirit. It's a miraculous work of the Holy Spirit that we are born again in water and the Spirit. And how do I know that I have been born again? Nung si Caleb, mga kapatid, nung siya'y pinanganak, actually, nung kino-conceive pa lang si Caleb, no, 5 months na siya. Malaki daw, sabi natin, Reynalyn, malaki daw si Caleb. No? Paano namin nalaman na buntis si Abby? Paano namin nalaman? Ano yung una naming clue na magkakaanak kami? No? Na may buhay dun sa kanyang sinapupunan. Paano namin nalaman yun? May ultrasound. May ultrasound. Unang-una yung pregnancy test, makikita mo dun eh. So nag-pregnancy test siya, 3 times yata siya nag-pregnancy test. At makikita mo dun na nag-positive. No? Siyempre, saya-saya na namin nun. Pero medyo hino-hold back namin yung saya namin kasi gusto namin makita yung GP at i-confirm sa GP kung talaga ba buntis siya. Ang sabi ng GP, ang pregnancy test, 99.99% accurate. Mas mahirap pang mas mahirap mag-positive kaysa mag-negative sa pregnancy test. Especially kung 3. So sabi ng GP, yes, buntis si Abby. Yun yung unang clue. Pangalawa, yung tibok ng puso sa kanyang tiyan. No, may tumitibok na puso dun sa kanyang tiyan. At nung sa ultrasound, makikita mo yung puso, talagang tumitibok. Di ba? Ganun namin nalaman. Yun yung evidence ng doktor sa amin na merong buhay na namumuo sa tiyan ni Abby. Ano pa yung mga isa pa sa mga nakita namin, yung baby, yung tibok na yon from cherry, naging apple. Ganun yung namin, yung namin, para ma-imagine namin kung ano yung size niya, no? Tapos naging banana siya, naging cucumber siya, iba-ibang prutas, no? At syempre, isa pang evidence na nakita namin na may buhay sa tiyan ni Abigail ay, lumalaki yung tiyan niya. Nag-iiba yung katawan niya. Tama ba? May mga signs. May mga evidence na makikita ka na yung bata sa tiyan, na meron talagang tao doon, sa tiyan niya na yun. At syempre, nung mga 6 months onwards, mararamdaman mo na siyang sumisipa. Ngayon kasi, ang lakas sa sumipa ni Caleb eh. Pero nung baby pa lang siya, sumisipa na siya. Mararamdaman mo yung siko niya, yung tuhod niya, pag kinapa mo, nandun. At syempre, hanggang sa ipanganak na siya. No? Talagang yun yung main evidence na may bata talaga doon. Kasi nanganak si Abby, hindi kabag lang yun nandun sa tiyan niya. No? Meron talagang bata. At yung doktor, nung siya'y pinanganak, mga kapatid, ako hindi ko na matatanggal siguro sa isip ko yun hanggang sa mamatay na ako, yung paglabas niya sa tiyan ni Abigail. Cesarean kasi si Abby eh. Paglabas niya sa tiyan ni Abigail, yung mga doktor, may mga titignan din sila mga evidences na itong bata na to ay buhay. Una-una, iyak. Di ba? At sabi nga ng doktor sa amin ni Abby, hindi na namin kailangan paiyakin kasi ang lakas ng iyak niya eh. No? Paglabas niya ng sinapupunan niya, ang lakas ng iyak, sobrang lakas. Kaya, kasi yung bahay namin, nasa 2nd floor, minsan up and down, pag iniwan namin siya sa taas, nasa baba kami, kahit sobrang ingay sa baba, pag umiyak siya, rinig. Kasi ang lakas ng boses niya. May evidence, mga kapatid, na nagpapakita na si Caleb ay buhay. Hindi lang yan, mga kapatid, tinitignan din ng mga doktor kung siya ba ay healthy. No? Tinignan yung mata niya, yung hearing niya, no? Tinignan even yung blood sugar niya, tinignan. Yung mga vital signs niya, tinignan. At iba-ibang pang mga bagay, hanggang ngayon, tinitignan pa rin siya. Sinusustain namin yung kanyang buhay dahil para pag bumunta siya bukas, may blanket siya bukas eh. Titignan ngayon nung nasa blanket, ano yung health status niya? Meron kaming booklet na sinusunod na ito yung mga normal signs ng isang malusog na bata hanggang sa kanyang paglaki.
At bukod pa doon, meron siyang mga injection na nilagay sa kanya para maging healthy talaga siya. How do we know that someone has been born again? Paano natin malalaman ng isang tao ay na-born again? Spiritual conversion from dead to life. Emotion? No? Kasi pwede yun, no? Pwede kang madala lang sa emosyon, no? Naging emotional ka lang no nag-altar call si pastor. Is it religious activities? All of a sudden, no? Madalas na siya sa church. All of a sudden, yung lingo niya, medyo Christian lingo. No? Tinatawag ka na ng kapatid, kasi ganun sa, sa Pilipinas. Pagka nasa membership ka na ng church, ang tawag na sa'yo, kapatid. No? Kapatid, sister, brother. Yung sa amin sa Pilipinas, dahil talagang traditional church yung pinanggalingan namin, yung kapatid, pinaikli ng ka. No? Alam niyo ba yun? Ka Junil, ka Renan, ka Chino, kumusta po kayo? No? Ka Cheryl. Kaya parang sabi daw nila, parang NPA daw yun. Kasi sa NPA yata, ganun yung mga tawagan, no? Kaya si Papa nun, muntik na makuha ng NPA sa Mindoro. Karanasan ni Papa yan, tinalibutan na siya eh. Tapos tinawag siyang pastor. Kasi yung tawag niya sa mga tao, ka. No, Yun ba? Ang ebidensya na masasabi natin ng isang tao ay born again na? Meron ng pananampalataya? How do we know that someone has been born again? We know that someone has been born again because they now have true faith in Jesus Christ. Pananampalataya, mga kapatid. True faith in Jesus Christ and what He has done for us. Dahil pinanganak ka ng muli, no, mga kapatid. Mula sa iyong kamatayan, ikaw ngayon ay buhay. Nauunawaan mo na at nakikita mo na yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Na nung dati hindi mo yun nauunawaan. Nung dati hindi mo nga tinitignan yun eh. Nung dati wala kang pagtingin sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nung dati ang tingin mo lang sa Christianity is another religion. An evidence of a born-again person is faith. Kaya sabi sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak. May kakayanan ka ng sumampalataya na nung ikaw ay makasalanan, hindi mo yun nakikita, bulag yung mata mo, bulag yung puso mo sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ano pa? Repentance. Admission that we are sinful and in need of a Savior. Repentance, mga kapatid. Once na nanampalataya ka sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, ikaw ay meron ng repenting heart. Isinusuko mo na yung sarili mo, ina-admit mo na ikaw ay makasalanan, na kailangan mo ng tagapagligtas. Because everyone has sinned. Not a single soul is perfect. Not one except for Jesus Christ. Pananampalataya, repentance, a new life. Isa pang ebidensya ng isang born again, yung panibagong buhay, mga kapatid. Ano ba yung panibagong buhay na yun? Merong church sa Pilipinas, ang pangalan ng church ay New Life. No? Malaking church din yun, malaking congregation yun. Ano ba yung New Life na yun na sinasabi? Yung nakipag-isa ka na kay Kristo. Yung hindi ka na luma, ikaw ay bago na, new creation. You now have a new life in Jesus Christ, a new direction in Jesus Christ. It's not a perfect life. Hindi natin pinag-uusapan dito, mga kapatid, yung perfection. Ang pinag-uusapan dito is yung life that perseveres in faith and a new heart that obeys His commandments. For we are saved by grace through faith, not by our own doing, but it is a gift from God. Pananampalataya, paghingi ng kapatawaran, at
panibagong buhay sa ating Panginoong Jesus. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Sabi natin, being born again is not a religion. Being born again is not a title. Marami pang bagay, mga kapatid, na pwede tayong pag-usapan dito sa subject na ito. At siguro pag-uusapan natin sa mga susunod na aking pagtayo sa inyo. Pero yung leading sa akin ng Panginoon, no, dito sa ating mga pinag-uusapan. Kasi ang nangyari dito, nag-substitute ako kay Pastor Jet, no? Dun sa kanyang pinag-aaralan sa Bible study in John chapter 3. Until the point na ako na yung magpipreach the next day, and sabi ko magandang pag-usapan tong being born again. Alam niyo, mga kapatid, maraming bagay na maaari tayong i-claim biblically, no? Kung ano ba yung mga pagpapala na maaaring ibigay sa atin ng Diyos. Pwede yun. Tayo bilang mga mananampalataya, we are free to ask. In fact, we are being told to ask. Lumapit sa Panginoon, hingin ng mga bagay na ito. Magandang buhay, magandang kinabukasan, malakas na kapangangatawan, at iba pang mga bagay na maaari nating hilingin sa Panginoon, mga kapatid. Lumalapit tayo sa pastoral prayer, meron tayong daladalang bagahe na sinusuko natin sa ating Panginoon. Pero meron tayong isang panalangin, mga kapatid, na dapat araw-araw ay dinadalangin natin sa Diyos. Panginoon, iparanas mo sa akin ang tunay na kaligtasan. Yun ang ating pwedeng gawin, no? Manalangin sa Diyos. Na yung ating napakinggan, kumilos sa ating mga puso, buhayin tayo ng Diyos mula sa ating kamatayan. Manampalataya kay Kristo, magsisi sa ating mga kasalanan, humarap sa panibagong buhay, panibagong direksyon ng buhay na ito na ating tatahakin bilang mga mananampalataya. True salvation never leaves a person unchanged. How do we know that someone has been born again? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa tanghali na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa mensahe na iyong ibinahagi sa amin, Panginoon. Ang dalangin ko ang aking mga kapatid na ito na nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon, ay lubusan nilang maunawaan ang iyong mga salita. Kumilos ito sa kanilang mga puso, Panginoon. Tingnan namin ang aming mga sarili. I-examine namin ang aming mga sarili, Panginoon. Magkaroon kami ng kapayapaan sa aming mga puso dahil meron kaming assurance ng aming kaligtasan. At ang buhay na ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin ay mas ma-appreciate namin dahil ang buhay na ito ay panibago. Hindi na yung lumang buhay na aming kinalakihan, Panginoon, kundi bagong buhay, bagong direksyon ng aming buhay, Panginoon, na nakalaan lamang sa iyo. Susunod kami at tatapak kami sa mga lugar na nais mong aming patunguhan, Panginoon. Dahil ikaw ang unang kumilos sa aming mga buhay. At kailanman hindi mo kami pababayaan ng mga mananampalataya. Sa iyo namin binabalikan lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.